Ito nga pala yung araw nung pina-check up namin si Aya pagkatapos niya magka-body temp ng 39.6. Grabe, ito talaga yung kinakatakutan ko. Yun nga ay yung magkasakit nga si Aya. Tignan nyo naman yung itsura ko dyan mga mare. Habang papunta nga kami sa pidya ni Aya, halong kaba at takot talaga nararamdaman ko dyan dahil nga first time kong maranasan yung 39.6 na body temperature ni Aya. Alam nga namin na hindi na normal yon, kaya naman dali-dali na kaming tumawag at nagpa-schedule kay doc nito. 1 hour before appointment nga ay umalis na kami dahil nagbabaka sakali nga sana ako ma-check agad si Aya kahit na di pa oras ng appointment niya. Dahil talagang hindi na rin ako mapakali nung oras na to. Dito nga lang pala yung clinic ni Doc sa taas ng office namin. Kaya naman pagdating namin dito ay agad-agad na akong umakyat. Tinignan ko nga kung marami pang tao sa taas. Pag-check ko nga ay meron pang 2 batang nauna, kaya naman sabi ko ay tawagin na lang kami kapag si Aya na. Katapos ay nagstay nga muna kami dito sa office at habang naghihintay ay pinakain ko muna ng Cerelac itong si Aya. Hindi naman nagbago yung pagkain at pagdede ni Aya, kaya naman sabi nila ay wag daw nga ako masyadong mag-alala. Pero siguro natural na sa mga first time ma'am yung medyo praning. Kaya naman agad-agad ay talagang pinaschedule kong ito si Aya. Ilang minuto nga lang ay nag-text na rin yung assistant ni Doc na pumasok na nga raw kami. Siyempre bago ang lahat ay i-check muna yung timbang ni Aya. At dahil nga beret siya, ayaw niyang humiga dito sa timbangan. Kaya naman kaming dalawa muna yung nagtimbang, pagkatapos nga ay akong mag-isa para lang makuha yung timbang niya. 9.5 yung kilos nga ni Aya at pagkatapos ay dumiretso na kami sa loob. Alam nyo ba, yung nagustuhan ko talaga kay Doc Tayag ay talagang i-explain niya sa'yo ng mabuti yung situation ng bata. Kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga dapat na gamot. Pati nga yung pasensya nila ng assistant niya sa mga bata ay talaga naman wala akong masabi. Sabi nga ni Doc ay maplema nga raw yung likod ni Aya. Kaya naman niresetahan niya kami ng antibiotic at the same time pinapa-nebulizer nga niya si Aya dito. Meron nga rin siyang binigay na pangsipon dito dahil nga sinisipon na rin si Aya. Pagkatapos ay pinapabalik nga niya kami ng Sabado para i-check kung meron bang improvement kay Aya. Bago nga umuwi ay binili muna namin yung mga gamot na kailangan at nagpabili na nga rin ako ng baterya para dun sa nebulizer na gagamitin ni Aya. Na-share ko na pala itong nebulizer na to sa last video ko pero nakalimutan kong sabihin na chargeable rin siya. So far sa ilang araw na ginagamit ko siya kay Aya ay talaga namang masasabi ko na sulit siya. Madalas nga pagtulog si Aya ay dun ko ginagamit to para nga hindi masayang yung gamot. Kayong mag-alala mga mare dahil hindi naman sila magigising dahil nga hindi naman ito maingay. Fast forward nga Friday na itong clip na to dahil binalik ko na nga si Aya. Saturday pa nga dapat yung follow-up check-up niya. Pero hindi kasi nawawala yung lagnat niya kaya naman nag-decide na akong ibalik ng Friday. Connect nga siya ni Doc dito at ang sabi niya ay marami pa nga raw din siyang plema. Nalitan nga ni Doc yung ilan sa mga gamot niya at babalik nga na naman kami bukas para i-check kung meron ngang improvement. Pero thank God sabi ni Doc ay compared dun sa una namin siyang dinala ay medyo okay nga na siya ngayon. Dahil nga nung una namin siyang dinala kay Doc ay talaga namang umiiyak lang siya. Pero ngayon tignan nyo naman yung bata, naglalaro na nga. Napakahirap talaga pag yung baby mo yung may sakit, no? Kaya mga mare, follow our mom's instinct always. Sabi nga ni Mr. Cortez ay yung pera kikitain mo ulit pero yung health ni baby yun yung ang pinaka-importante. Anyway, Monday na pala nung nakabalik kami dahil nga meron kaming ginawa nung Sabado. At thank God talaga ay okay na nga rin si Aya. Napatuloy nga lang yung nebulizer at pinapaubos lang din yung antibiotic niya pero at least okay na rin siya compare talaga nung una. Hi, thank you Lord talaga. Yun lang muna sa ngayon mga mare. Thank you for watching. Bye!